Hi everyone, I just want to share to you my experience of my K1 visa interview here in Taipei, Taiwan. So guys, ngayong araw na to, December 23. Actually, yung appointment ko ay December 24, pero minessage nila ako na na close yung December 24. So, nag-change schedule. Kaya mas maaga. So, ayun, kakauwi ko lang guys. I got approved. Diba? Pero ito na talaga, ito na. Yung requirements, i-send naman yun sa inyo. Tapos pagkapasok, yung hinihingi sa my guard, ay yung i-present nyo yung passport, and then yung appointment letter nyo, together with the barcode. And then, kung na-reschedule yung appointment nyo ng date, so ipakita nyo yung email ng AIT, doon sa cellphone nyo. And then, after that, sa may entrance, proceed kayo doon sa may pangalawang guard. Ibigay nyo yung passport, pati yung, ganun pa yung appointment letter. And then, sunod noon, proceed ka na doon sa security for the x-ray, para sa mga gamit mo. Yun lang, yung mga bawal kasi yung sa electronic watch. Ito pwede naman, ito yung sinuot ko siya. Pwede naman siya. And then, kung dala mo naman yung cellphone mo, iiwan mo siya doon sa mga security. Mag-iwan ka lang ng isang ID. Isang ID. And then, after that, punta na doon sa loob, sa may right side. Then, bibigyan ka pala ng number. Kung may iniwan ka palang yung sa like cellphone, bibigyan ka nila ng number. Tapos, pagka-proceed mo doon sa counter, yun hihingin yung 2x2 picture, dalawa yun, and then yung passport mo, yun lang. Tapos bibigyan ka kung anong number mo doon sa loob ng consular. So ako, window 4. Kaya isang taray naman ng napuntahan ko ang taray. Nanginginig ako, nakaka-stress siya. Pero okay naman. Bibigyan pala kayo ng papel doon sa my counter kung ano yung mga dapat mong ready na mga documents. Yung akin ay yung sa passport, tapos 2x2, and then birth certificate, and then Sinumar, tapos yung sa Taiwan sa criminal record, yung sa police clearance, and then yung sa Pilipinas, yung sa NBI natin. And ano pa ba yun? Yung sa pala, sa medical result. Nakalagay doon sa papel na list ng kailangan mong i-ready ay yung confirmation email date ng sa medical mo. Nalito ako doon, pero doon sa counter, ano naman ang hiningi? Yung sa yung result ng medical mo. Doon sa papel na bawal buksan. Wala, nakita pa rin ko. Tapos, ayun na, nung tinawag na ako. Ang taray ng officer na puntahan ko guys. Tapos, ayun, hiningi niya yung sa appointment letter. And then, DS-160. Tapos, ano pa ba yun? Yung sa birth certificate, yung sa Sinumar, and then, nagtatanong pa nga siya, hindi niya alam kung ano yun, yung Sinumar. Sabi ko, yung record ng sa registrar na single ka, no marriage. Piniliwan ko siya, siguro hindi na Tapos, ano pa ba yun? Yung hinigay yung sa documents ng fiancé ko, yung sa passport bio page, and then yung sa tax. Doon ako natagalan ako doon sa tax hinihingi niya. Tax ng fiancé ko. Kasi, siguro may hinihingi siya na exact na papel na naka-indicate doon yung tax ng sa fiancé ko. Yung meron lang kami ay yung sa sahod niya. Direct kasi yun, kapag yung sahod ng fiancé ko, direct na, dinideduct doon dinideduct doon yung sa tax nila, sa sahod. Tapos, yun, hiningi niya lahat ng mga documents. Ano pa nga siya na, really, ibig sabihin, walang tax. Yung record yung sa fiancé mo. Piniliwanag ko sa kanya na, yung sa salary lang. Salary direct naman na yun. And then, ayun, sabi niya, okay, umupo ka muna, tapos tatawagin na lang for, biometrics. Sa pangalawang window naman ako, sa may window 6, for, Americana naman yung andun. Napakabait niya. Yun lang, yung sa unang gagawin ay, yung, four fingers, and sa left, and then sa right, and then yung thumb. Tapos noon, pinaupo niya ako, sabi niya, tatawagin na lang for interview, for next window. Tapos yung sa naman, tagal, kasi number 28 ako eh. Parang, second to the last ako. Pumunta pa sa 7-Eleven. Ang lamig-lamig kasi sa labas. Tapos ayun guys, yung tinawag na ako, mag-ano ko muna doon, kanina pa, na i-spare mo. Tapos, nagsagot lang ako, yes, i-spare. Like that. Tapos yun na, nagsimula na siya magtanong kung saan kami nagsimula nagkakilala ng fiancé ko, yun yung mga question niya. And then, kailan kami unang nagkita. Tapos ilang araw, and then, ano ba yun? Yung second meet din namin, tinanong niya. Sabi ko kung dito sa Taiwan, tsaka tinanong niya din kung ilang araw, and then, he also asked about my fiancé sister. Kaya yun, sinagot ko kung anong pangalan. And then, yun lang yung question niya. About sa
dun sa mga information ng fiancé ko. Tsaka pinaliwanag ko kung ilang araw kami nagkita. Tapos hanggang sa ano, ilang beses kaming nagkita din, so twice. Tinatanong pala niya kung kailan yung last na nagkita kami ni fiancé. So I said na yung dito sa Taiwan nung nag-visit siya. Tapos ngayon, continuous yung video calls namin everyday. Then, ano pa ba yung question? Ayun, hiningi niya yung pay stub ng fiancé ko, and then yung bank statement. Yun lang. Then, sabi niya, okay, that's all. That's all for ano daw. Tapos, sabi ko, may approve? Siyempre, sabi niya, yes. Saya-saya, ito yung early presents ko sa Christmas, di ba? 23 today, and then 24 tomorrow. Sana kayo din. Kaya niyan. Kung may mga questions kayo, just ask me po sa comments. Pwede nyo rin akong i-PM dito sa account. So guys, thank you. Bye-bye.